Minsan, kahit akala mo'y matapang ka, haharapin ka pa rin ng takot na hindi mo inaasahan. Biyernes. Taong 2002, piyesta noon at tanghali pa lang nang magsimula ang kasiyahan. Siyempre, yaya sa mga baryo kasama ang kababata naming si Divina na 5 buwan nang nagdadalang tao. Kahit buntis, hindi nagpapapigil sa pagkain. Unang 5 oras, puro saya lang, kainan, kantahan, kwentuhan. Plano talaga naming umuwi bago gumabi, lalo na't may buntis kaming kasama at sa probinsya, alam mo na, laganap ang mga kwentong katatakutan. Dumaan kami sa isang baryo na sabi ni Mendo ay may kakilala siya at pwedeng makipiesta. Pero hindi normal ang baryong iyon. Parang dinaanan ng bagyo, madilim at walang selebrasyon. May mga tambay naman kaya't pinilit pa rin naming dumaan. Nang makita kami ni Kambal, pinapasok niya agad kami sa bahay at sinara ang mga pintuan. Biglang nagtakbuhan ang mga tambay. Nagulat kami at nagtanong kung bakit. Tanong ni Kambal, "Hindi nyo ba nakikita yung mga naglalakad sa kable? O yung mga sumasayaw sa likod nyo nang nakapikit?" Nagulat kami. Hindi namin alam na may sumusunod pala sa amin. Namumutla si Divina habang naririnig namin ang kakaibang tunog ng harmonika. Parang napapalibutan na kami ng ingay na kanina lang ay hindi pa namin naririnig. Lumabas si Kambal, may dalang gulok at tumayo sa harap ng bahay parang may hinihintay. Nagplano kaming maghintay na lang ng umaga pero may biglang sumigaw, "Labas!" galing sa madilim na banyo ni Kambal. Sa takot nagtakbuhan kaming lahat palabas. Sa labas, nakakita kami ng isang matandang nakakadena, mahahabang itim na kuko. Hindi siya makapagsalita, pero kita sa itsura kung gaano siya natatakam sa sanggol sa sinapupunan ni Divina. Nang magtakbuhan kami, nakita ni Mendo si Kambal na wala ng buhay sa damuhan. Nagkanya-kanya kami ng takbo. Hila-hila ni Gimong si Divina at umiiyak ako habang tinatakasan namin ang mga pusang nag-anyong kakaibang nilalang na pinag-aagawan si Divina. Ilang linggo ang lumipas, pumanaw si Divina. Paniwalang paniwala ang pamilya niya na nagkaroon siya ng komplikasyon sa pagbubuntis. Pero galit na galit ang mga kamag-anak niya sa amin, pinagbintangang pinabayaan namin siya. Hindi nila nakikita ang mga kakaibang tao sa lamay. Sila ang mga umaswang kay Divina at nagdiriwang pa sila sa lihim. Pagkaraan ng mga buwan, bumalik ako ng Maynila para takasan ng alaala. Pero ang pinakamatindi, nalaman ko na walang laman ang kabaong ni Divina nang siya'y ilibing. Putya,